Ito ang latest update sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI, ang grupo ng kulto sa Surigao del Norte na pinamumunuan ni Senior Aguila. Isang testigo na naman ang lumutang na kinilalang si Marie, dating miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated, at ito ang kanyang matinding revelasyon. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Hindi umano malayang nakakaboto ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated, ayon ito kay Marie na dating miyembro ng SBSI. Sa makalipas na 2 halalan, tinakot umano sila ni Senior Aguila ang mahigit 3,000 miyembro na iboto ang mga kandidato na kanyang sinusuportaan, at ang mas matindi pa, gwardyado umano sila ng mga ito. Habang bumoboto umano sila ay nakabantay umano ang mga sundalo ni Senior Aguila, tapos bawal pa umanong isara ang kanilang balota habang sila'y pumipili ng kandidato, at ang hindi umano sumusunod sa pagboto hanggang presidente hanggang barangay kagawad ay tatanggalin umano sa SBSI. Habang ang sumusunod naman sa pagboto ay may natatanggap na pera, ibinulgar din ni Marie na dating miyembro ng SBSI na ang kanilang natatanggap na pera ay hindi na umano buo dahil kinupita na umano ito ng mga leader ng SBSI. Samantala, ayon sa Comelec, natanggap umano nila ang sumbong na ito at kinumpronta nila ang mga opisyal ng SBSI. Nangako naman ng SBSI ngayong darating na eleksyon ay hindi umano nila haharangin ang mga kandidatong gustong mangampanya sa kanilang lugar. Pero yung nakasulat is fila. Di ba? Wala. Hindi marunong magbasa. Walang marunong magbasa dahil hindi sila nagkaroon ng pag-aaral, hindi sila naturuan ni minsan kahit sa mga kulay, kahit sa alphabet, wala talaga. Wala silang napag-aralan. Zero. Kasi nga, busy silang magboluntaryo. Busy silang mag-training. Mga bata, mga kaibigan ko, tignan ninyo yung mga training nila. Yung talagang ano nila na lulusong sila doon sa paliguan ng kalabaw. At pagulong-gulong sila at buwis, buhay, yung kanilang ginagawa hanggang pa doon sa may gitna ng dagat. Talagang tinitrain sila ng survival para mamaya, kagaya nitong mga time na to, kailangan nilang lumaban, kailangan nilang ipaglaban ang kanilang mga leaders. Ready sila, mga kaibigan ko, walang pagkain yan. Trained silang maging gutom. Trained silang ginugutom sila. Hindi sila marunong magreklamo kahit ano. Kasi ang dapat sumunod lang sa sinasabi at sasabihin ng kanilang peking Diyos. Kasi nga, as nakita ninyo yung pinost ko, nung nakaraan, ilang araw na nakaraan, na inamin ni Jerin Esquilario na siya ang buhay na santo ninyo. At kailangan daw yan talaga luhuran at dasalan. Kaya pala, hindi nakakapagtaka na ang mga tao doon, lalong-lalo na sa sa kamatayan ni Mama Nena, yun yung mga time na si Jerins ay magbibigay ng araw para bigyan niya ang mga tao at nakapila doon. Nakapila yung mga tao. Makahalik sa kanya, makayakap, makahalik. Dahil nga, lilinisin daw ang kanilang mga kaluluwa. Hurim-huriman ni Jerins. Kaya tuloy ang mga tao, lalo ang mga babae, pila-pila doon, hahalikan siya mula ulo hanggang paa para magiging sila. Mawala yung kanilang mga kasalanan. Hindi nila alam, ginawa silang mga makasalanan. So, biro mo yung hindi paaralin ng mga bata. Ngayon
ano na silang babalik sa mag-ano na sila sa school. Makapasok na sila. Bukas na ang gate, mga kaibigan ko. Sana ka? Bakod na sementeryo at impyerno. Sila, ang kanilang mga tagasunod ay nakalibing sa 24/7 na impyernong gawa ni Jerins na pilit niyang ipinapaintindi sa kanyang mga tauhan na in order for them to go to heaven, has to suffer first. So, magdusa muna sila. Magdusa muna sila dito sa lupa dahil mamaya, afterlife, diretso sila sa langit. Kaya mahiya-hiya kayo. Yun naman sinasabi niya na dapat daw luhuran, dapat dasalan. Wala na yatang alam sa verses. Walang alam sa Bible ang taong nagpapanggap at nagkukunwaring Panginoon. Sa kahayupan na ginawa nila na bawal mag-aral ang mga bata. Ngayon na pwede na mag-aral merong mga 14 years old hindi pa nakatungtong ng eskwelahan, ng exam. So meron yang remember sa kanila is by cluster, right? By cluster. So by clusters, yung mga clusters nila may kulay. May mga with uniform sila. Ipo-post ko yan mamaya, mga kaibigan ko, ulit. Yung mga uniforms nila at yung color ng mga clusters nila. 7 clusters meron sila. So ngayon, inuna muna yung naanuhan yung kulay. Naanuhan ang kulay sa kanilang kung saan talaga ang ng bata, kung saan sila papasa, anong grade. So una is, hey Dong Resi, hey, good morning. Bukas ka, may araw ka din. Bukas, walang malilate, bukas. Sigurado yan. So, ngayon, colors first. So parang it's a warm up, mga bata. Sige. Ito, anong kulay ito? Sabi, kunwari, eto, anong kulay ito? Sabi naman ng bata, Shira. Ito, anong kulay? Pitos, ma'am, pitos. Dahil nga, ang clusters nila is may mga kulay. Di kulay. Instead na sabihin yellow, sabi Shira. Anong kulay to? Shira. Inanuhan pa. Ito, anong kulay to? Pitos, ma'am. Pitos. Pitos na, ma'am. Pitos. Ang purple. Ay, ang aga, no? Ang aga-aga. Magtatawanan tayo, mga kaibigan ko. Biro ninyo yan. Biruin ninyo yan. Kasi lahat ng kulay nila, mga kaibigan ko. Yung clusters na colors ang alam ng mga bata. Talaga. Hindi pa hindi pa nakapasok hindi alam ang school, hindi alam ang alphabet. So hindi alam 'yan. So ngayon meron silang mag-exam para lang makatalon sa baitang according to their age. I don't think so. Hindi pwede. Pwede silang mupiktaw sila sa grade 1. Grade 1 lang mapiktawan. Kaya wa, mo.
Alam nyo ba yan? Kung kaninong mga kasalanan yan? Kasalanan yan na mga magulang na sunod-sunuran sa mga mando ng mga leaders na mga gahaman. Kaya, kawawa ang inyong mga anak. Kawawa. Mga sinungaling kayo. Sabihin, ay, nag-aral yan. Hindi natigil ang pag-aaral dito. Pwede sampal sa pagmumukha ninyo yan. Sampal sa pagmumukha ninyo yan na ang inyong mga kasinungalingan, parang sinampal nyo lang ang sarili ninyong mga mukha sa sarili ninyong mga kamay, kanan at kaliwa. Dahil mga sinungaling kayo. Ayan. Mabuti pa ay magsalita kayo ng totoo. Mabuti pa, aminin ninyo. Matutulungan pa kayo. Magsinungaling kayo, sige. Kaso ang abuti ninyo. Ayan na. Maghintay-hintay kayo dahil darating na. Malapit na. May mga susunod pa dyan na tatanggap na mga sobina. Yes. Ang hinihintay ninyong Diyos ninyo ang darating? Hindi. Sobina ang darating sa inyo. Kayo'y ipapatawag at harapin ninyo at sagutin ninyo ang mga allegations against you. Madali lang, mga kaibigan. Madali lang. Magsabi kayo ng totoo. Sabi kayo ng totoo. Kasihuda na lang na masaktan ang inyong matabang Diyos. Kayo ay ginagawang mga bobo. Ginagawa nila kayong mga alipin nila. Ginagawa kayong mga alipin nila, mga kaibigan ko. Kaya mag-isip-isip na. Mag-isip-isip kayo sa sarili ninyong kapakanan, sa mga pamilya ninyo. Isipin ninyo dahil ang mga Diyos ninyo at mga leaders ninyo ni Singkong Duling, hindi sila nag-iisip para sa inyo. Kanila lang kapakanan ang iniisip nila na magamit nila kayo. Sa kanilang safety, andyan kayo ay magpapakamatay at willing na pumatay para lang sa inyong Diyos na isa namang may sungay, may buntot pa pati. Kaya, asaan na ang mga sinasabi niyang kaya niyang gumawa ng kababalaghan? Kaya niya, asaan? Hindi nga siya nakapagsalita ng maayos sa Senate. Kaya, yan ang nagdala sa kanila sa kapahamakan na napusasan sila, ma-detain sila sa Senate. Ayan. Tapos may gana pang mag-request, sumulat sa kinauukulan na pauwiin sila para bumuto. Ang kapal ng kanyang balat. Hindi na, Kaya sa mayor dyan, sa mga task force at saka LGU, wag kayong pumayag na pabalikin yan, pauwiin, kahit pansamantala lang dahil dadanak ang dugo sa lugar ng Socorro dahil markabahala na sila. Hindi na nila padadapuan ng langaw ang kanilang Diyos. Pagkakataon na nila yang makauwi at magamit na mga kulto ang kanilang well-trained private armies. Pag nakauwi yan, pag pinauwi yan, yan ang pagkakataon nilang mag-alsa puwersa. At makikita ninyo na meron talaga silang mga armas. Huwag ninyo hintayin yan. Huwag ninyong pagbibigyan ng pagkakataon na makahinga sila sa pagmumukha ninyo. Wag na wag. Gagamitin nila yan. Pag maalalambot ang mga puso ninyo, ay, sayang ang buto ni Kagid.
Sayang ang boto ni Karen. Sayang ang boto ng Bugaw. Pauwiin para makaboto. Hindi. Hindi. Pauwiin ninyo yan. Giyera ang haharapin ng lungsod ng Socorro. Sinasabi ko sa inyo yan. Pero alam ko naman, hindi ganun ka desperate at saka bobo ang ating mga mambabatas, ano? So, hindi. Kaya isabi, hindi nakauwi ng 25, no? Kasi ang pinapalabas ng mga pulis na sinungaling na mga awol na mga pulis na nakauwi mula, galing sa Maynila, yan ang nagdala ng message ng mga peking Diyos at peking santo. Yan ang nagdala ng news doon pauwi sa bundok para ang kanilang mga tagasunod is magiging buo ulit. Na naging ano na sila, naging wendang-wendang na. Di ba? Saan kayo sa Tagalog ko? Nagkawindang-windang na ang buhay nila, mga kaibigan ko, sa bundok. Pero hindi sila nawawala ng pag-asa dahil merong mga taong naatasan na tagahilot ng kanilang mga pag-iisip na medyo umano na doon sa kulto, no? Merong tagahilot sila na ay hindi ito, uuwi sila, makakauwi sila itong 25, hindi nakauwi. Sabi ay hindi, uuwi ngayon 28. Magbilang kayo ng less than 28 days. Tatalikod. Magbilang kayo. Huwag na kayong mamilit. Huwag na kayong mamilit sa katotohanan na itong mga nangyayari ngayon, hindi gawa ng dyablo, gawa ng Panginoon, mga kaibigan ko. Hindi. At pinagbigyan sila ng Panginoon noon na gawin ang gusto nila sa inyo nang kayo ay matuto. Later on, hindi na kayo basta-bastang maloko. Hindi. Nasa Bible yan, mga kaibigan ko, na darating ang araw, magsasabi na, eto, may Diyos doon, lahat pupunta tayo. Hindi ho. Hindi. At ang Diyos, ayaw niyang pahirapan ang kanyang mga anak. Iyan, anong ginawa nila sa inyo? Ano ang ginawa nila sa inyo? At nandyan, nagka-video lahat. Mga mga bugo ang mga strategy. Kasi kung gusto niyo yung magtagal, at gawa rin ng Panginoon, of course, gusto niyo magtagal ang inyong kulto, huwag kayong mag-iwan ng bakas ng inyong krimen na ginawa. Pero nga, mayayabang kayo, ayan, video dito, video doon, lagay sa YouTube. Ganto ang training namin. Eto yan. Kuhang-kuha, kahit lugaw yung kinakain mula umaga, tanghali at gabi. Eto, kamuting kahoy at kamuti walang ulam. Kakain lang ng buko. Okay lang. Kasi ganyan ang inyong pagdadaanan, sabi ng Diyos. Na peke, ito ang pagdadaanan ninyo, makaakyat lang kayo sa langit. Pero mga kaibigan, sila ba mga leaders ninyo? Nagutom ba? Hindi. Sila ba gumapang sa putikan kagaya ng ginawa ninyo? Hindi ba? Bakit kayo nag-aasam-asam sa langit na kanilang pinapromise na sila mismo ang nagbigay nun, hindi magawa sa harapan ninyo? Hindi sila nagutom. Never. Hindi sila nakatulog sa isang mainit na bahay na trapal. Naka-aircon sila. So, kung kayo ay nag-aasam-asam sa langit, sila ba hindi?
So kung titignan ninyo yung difference between the tagasunod at saka mga leaders, hindi nyo naisip na bakit sila? Di ba sila nag-aasam-asam na makapunta din sa langit? Come on, people. Hindi na. Tama na. Kaya, yung mga ano dyan, wag nang makikipag-away pa. Wag nang makapal ang mukha. Kasi sobra na ang panluluko nila sa inyo. Tama na. It's a game over na. Tapos na. Kaya, tapos na talaga. Mga iniipon ko yung mga pambabastos ninyo sa mayor, pambabastos ninyo kay Yoyo Titing, pambabastos ninyo sa mga whistleblowers. Iniipon ko yan. Yung mga makakapala mukha na mga taga-raceback. Maghintay kayo. Kala ninyo ha. Tsaka, hindi ba ninyo alam na baka isa sa mga anak ninyo ni-rape na ni Jerins? Hindi nyo yan naisip? Kaya lang, minsan ang ina pa nga ang magdala sa kapahamakan, dadalhin yung anak doon sa sa Diyos nila. Kaya, hindi ko mawari. Bakit? Ganyan na lang ang paniniwala ninyo sa kanila. Kasi nga, siguro, gahaman din kayo. Kaya, umakyat kayo dyan sa bundok dahil mga gahaman kayo sa mga kapangyarihan at hiniwalay ninyo, in-isolate ninyo ang inyong mga sarili kahit pa sa kapamilya ninyo sa baba dahil mga gahaman kayo. Gusto ninyong kayo lang ang may langit at kapangyarihan later on. Pero hindi. Maling-mali. Magpunta ka sa langit kung ikaw ay marunong sumunod sa mga utos ng Diyos. Pero hindi wala Pagsisinungaling pa nga lang tinuruan kayo naman sunod ng sunod. Tango naman kayo ng tango. Pagsisinungalingin kayo, hala, sige, uniform ang mga kasinungalingan. Walang magsasabi ng Hindi kaya kayo nag-wonder, bakit ganito? Hindi kaya mapupuno ang impyerno later on dahil kami andito? Kitang-kita sa mga mata namin, dinig na dinig sa mga tenga namin na mga pinagsasabi at mga pinagagawa na mali. Pero bakit kami sumusunod? Andyan pa rin. Dahil ako ay isang gahaman sa kapangyarihan. Ayan, buti nga sa inyo. Hindi kayo marunong makontento sa ayan na ginawa at binigay sa inyo ng Panginoon yung sagana. Yung libre kang mag-isip para sa future ng mga anak ninyo. Nandun na kayo. Pero, ang ginawa ninyo, Ito ngayon, sa second chance, wala nang pangatlo. Wala na. Doon sa mga sumunod lang na dahil likas kayong marunong sumunod, na wala kayong sinasaktan sa bundok, wala kayong krimen na ginawa. Marami pa ang panahon. Kayo ay magbago, magbalik loob sa Panginoon, at sundin ang kanyang mga utos. Hindi yung susunod kayo sa mga utos sa maling tao. Kailan may nangyayari dyan na sinabi ni Jerins na ganun ang mangyari? Never, hindi ba? Wala. Napahamak lang kayo. Wala na kayong mga bahay, wala na kayong mga trabaho, mga anak ninyo walang pinag-aralan, wala kayong pagkaing masarap, hindi nyo kayang ibigay yung mga necessity ng inyong pamilya. Kaya,
Gumising na kayo. Gumising na kayo dahil bilang na lang ang kanilang mga araw. Bilang na lang. Lalo bukas mga kaibigan ko, masaya. Masaya. Masaya tayo. Abangan ninyo ang ating live dahil meron tayong meron tayong sorpresa sa inyo. Nakaset up na. Wala nang trial and error mga kaibigan ko. Ayan na. Nandyan na. Kaya ako nag-live ngayon para ipaalam sa inyo na meron tayong, kung kaya ng oras, 1, 2, 3 na surprises bukas mga kaibigan ko. Hindi tayo titigil. Patuloy tayong magmatsyag sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Baka meron na namang magtayo ng organization na ganon, na mapahamak lang kayo, mapahamak ang sambayanan, mapahamak ang ano. Dahil nga, malaking pera mga kaibigan ko, ang mga sindikatong ito. Malaki ang napipera nila sa mga taong mababait lang. Ako'y hihilingin ko sa inyo mga kaibigan ko na at tayo magtulong-tulong na maibalik ang imahe ng bayanihan. Dahil ang bayanihan ay isang biktima lamang. Na biktima. Sa tagal ng hindi tayo papayag mga kaibigan ko na madungisan ng ganyang mga katarantaduhan ng kultong tutuan to. Ginamit ang grupong bayanihan mga kaibigan ko. Walang sinira nila ang grupo na tinayo ng ating founders na si Albino Tarok at si Mama Nena. Dinungisan nila mga kaibigan ko yung magandang pagpapatakbo ni Mama Nena. Mahiya-hiya kayo. Kayo ay mahiya kayo sa mga sarili ninyo. Isa kayo, yung mga diehard dyan, isa kayo sa nagpahirap at naglagay ng dumi sa bayanihan. Pero, di ko kayo kinukundin. May time pa. May time pa mga kaibigan ko. May time pa. Hindi pa huli ang lahat. Pero sila Jerins, wala nang pag-asa mga kaibigan ko. Kaya, wala na. Give up na kayo. Give up na. Wala nang time. Wala na. Walang detour. Walang playback. Wala. Kasi tapos na. Tapos na ang kanilang vision sa pagiging kulto. Hindi sila makauwi. Never silang makauwi. At sila ay magkakaroon ng panibagong address sa mga susunod na mga araw. Panibagong address ng permanent kulungan nila. At meron pa mga susunod. Huwag kayong kampante. Yung mga gumawa dyan ng katarantaduhan. Wait lang kayo. Kasi kayo naman ang susunod. Yung mga kayabang-yabang dyan sa taas dati. Kayo naman ang susunod na managot. So kung ako sa inyo, kayo ay matawagan na harap na kayo doon sa NBI or sa magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Kung ano ang ginawa nila sa inyo. Si Galaw. Hala kay kung imo ingnon nga wala sila makakaon og lamion nga pagkaon, mga suko man kay dili daw tinuod. Uy, kakaon sila og lami uy. Pero mo yan lechong pusa. Awa ko ano lasa nun? Lechong aso. Pero walang timpla, wala ni kahit ano. Masarap na para sa kanila yon. Masarap na yung para sa kanila. Yung lechong aso at lechong pusa. Iba ka. Lechong daga. Yes. So, ayan na ang aking anak. Hi! Ayan na. At kami tatakbo ulit doon sa isa pang class niya.
Grabe, no? Ganito ang buhay ko, mga kaibigan ko. Maghihintay sa school, magmamadali, at dadalhin naman siya sa panibagong klase. So ako'y hanggang dito na lang, ang aking anak ay nagmamadali talaga.